Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 1, 2024. And kasunod po ng panibagong buwan, panibagong linggo na rin po. Which means meron na naman tayong panibagong tema. And for this week's theme, ang ating tema po is Teaching Us to Number Our Days. Ang pagtuturo sa atin upang effective nating malaman kung ilan ba yung talagang araw na ating maaaring gugulin sa mundong ito. Dahil we all know that it is inevitable na tayo mawawala. We will experience a physical death. Lahat po tayong mga tao ay makaka-experience ng ganon. And limitado lang po ang oras natin sa mundong ibabaw. Therefore, we should value and we should use our time wisely. That is the whole focus of this theme, no? Lalo nga po sa phrase ng teach us to number our days, which is panalangin po ni Moses, no? And yun na rin po ang ating gagamiting verse for this week, ay for this day, which is Psalm chapter 90 verse 12. Na panalangin ni Moses, sinasabi rito na teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sa Tagalog, kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. So, sa mga tao po kasi karaunan ang mga nangyayari sa atin, hindi na lang natin namamalayan yung oras natin, sinasayang pala natin, no? We end up not valuing the time that we spend in this world, and before we know it, onti na lang yung oras na natitira natin. To start with, napakaunti na nga ng oras na ating gugugulin sa mundong ito. Although to us, 80 years, 90 years, 100 years if fortunate, matagal na panahon na yon. Pero in the perspective of God kasi, since He is almighty and powerful, very short period of time lang yun sa Kanya at sa Kanyang kaharian, no? So we should live a life worthy of being a believer of God. We should live a life that is full of God's wisdom. We should live a life wherein we follow His word and follow His will. In that way, we will glorify His name, no? Kasi unang-una po, life is a fighter jet on a one-way mission. Ang ibig sabihin ng one-way mission, wala nang balikan. Wala nang stop-stop. Kapag nagsimula, tuloy-tuloy lang yan. And at katulad ng isang fighter jet, kapag tuloy-tuloy ang umaarangkada, although sabihin na natin sa simula, mataas yung lipad, there will come a time na mawawalan niya ng fuel. And unti-unti yung babagsak. Tulad ng buhay natin, no? On our earlier days, tulad ng isang katulad kong bata pa lamang, no? We can do a lot of things. We have so much more capabilities when compared to kapag senior citizens na tayo o kaya around 80 to 90 na yung age natin. There are implications na naglilimit sa atin, lalong-lalo na physically, no? So, katulad po ng isang fighter jet, matayod pa yung lipad natin kapag una, pero unti-unti pong bumabagsak yan as time goes by, no? Pangalawa po, let us live each moment with the wisdom of God, no? Let us live each moment para sa ating Panginoon. In that way po, kapag ginawa natin yun, we are applying wisdom. Yung karunungan, hindi lamang kaalaman. Kasi yung kaalaman, knowledge lang yun eh. Pero kapag in-apply po natin yun ng nararapat at totoo, that is called wisdom. And kapag ginawa daw po natin yung pamamaraan ng pamumuhay kung saan nag-glorify yung ating Panginoon, that is also wisdom. Kasi yung words po ng ating Panginoon, yung kanyang plano is magnificent. Walang tatalo dun eh. It's such a beautiful piece na kapag sinunod po natin ito, it is considered wisdom kasi we know that that is the way that we will live a fruitful life. So paano nga ba natin ito ma-achieve, no? Unang-una po, let us be aware na we waste so much time nang hindi natin nare-realize. Oftentimes, we do a lot of unnecessary things that waste our precious time. Na imbis na gawin natin yung mga makabuluhang bagay, mga bagay na
tutulong sa atin upang lumago tayo bilang mga tao, we end up doing things na minsan nakaka-harm pa sa atin. By realizing this fact, let us start now. Let us take initiative upang hindi na to magawa. Unang-una, let us spend all our fuel on our God-given mission. Nabanggit po natin na ang buhay ay parang fighter jet. Na sa una, matayog kapag maraming fuel, pero kapag nawala na ng fuel, unti-unting bababa. Let's think of it as a way na kapag bata pa tayo, kapag marami pa tayong fuel, let's put all our effort sa pagbibigay ng ating buong intensyon na makatulong sa God-given mission natin. Yung mission na binigay sa atin ng Panginoon. Yung kanyang mga utos. Let us do everything we can para masunod ang kanyang plano, no? Pangalawa, let's avoid detours and other time wasters. Ano ba ibig sabihin ng detour? Detour is yung bagay na unnecessary nating puntahan when it comes to going forward with God's plan. Let's say for example, we're walking in a straight line towards greatness, yung plano ng Panginoon para sa atin. Pero we end up stopping halfway through and taking a different path. A different path that is not what God has intended us to do. Kumbaga, hindi po naka-align yon sa plano ng ating Panginoon, pero we still chose to take it. That is called a detour. And kapag ginawa po natin yan, maraming time tayong mababawas. Imbis na yung mission natin is ma-fulfill natin, maaaring maka-jeopardize pa yun sa atin. And mas mahirapan tayo sa mission na binigay sa atin ng Panginoon. Pangatlo po, let us hit the target no matter what, no? Let us not be discouraged. Kapag na-realize na po natin yung mission na binigay sa atin ng Panginoon, let us do everything we can. Let us use all the power that we have to achieve that, no? Kasi achieving a God-given mission is truly magnificent. And some don't even have the glory kasi hindi nila nagawa yung God-given mission nila dahil they took too many detours. Hindi sila nag-focus. Some even gave up along the way. Let us not do that, no? Let us remain resilient. Maging matatag po tayo sa ating damdamin upang magawa natin ang mission na ibinigay sa atin ng Panginoon. Para naman po sa sagot ko sa discussion ni Pastor Russell na what are your time wasters? Marami po eh. Maaminin ko po, most of the time I end up using my daytime playing games. It's one of my guilty pleasures, no? I always end up postponing the things that I should do in exchange for having a few hours of gameplay. And I'm slowly improving on that regard, no? Dahil na rin po sa gabay ng aking Panginoon, ng ating Panginoon. So, maraming salamat po sa Kanya dahil doon. Give glory to God, no? So, muli, ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 1, 2024. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and give glory to God.